The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month for her who was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang Annunciation o ang pag-anunsyo, ang pagbabalita ng Anghel kay Maria na siya ang magiging ina ng Diyos. March 25. Bumilang kayo 9 months after. December 25. Doon pinanganak si Jesus. Christmas. Si Maria pinaglihi December 8. Immaculate Conception. Bumilang kayo 9 months after. September 8. Birthday of the Blessed Mother. Kaya itong pagbabalita ng anghel, pag-anunsyo, ay magandang balita. Dati-dati, pagka March 25, dito inaanunsyo sa mga pari at mga madre yung kanilang bagong assignment, bagong trabaho, bagong destino. At iba-ibang pagtanggap. May mga natutuwa, may mga kinakabahan, may mga masaya, may mga nalulungkot. Masaya ka kapag gusto mo. Kapag hindi mo gusto, kakabahan o malulungkot ka. Parang tayo rin. Kung minsan may mga sorpresa, may anunsyo, may balita, may nangyayari sa ating buhay. Kung minsan, masaya ito din ang gustuhan natin. Pero kung minsan, o kadalasan, parang hindi. Hindi ito yung hiningi ko. Iba yung binigay. Yung hinihingi ko, hindi binigay. Yung hindi ko hinihingi, binigay sa akin. Gusto mo maging malusog ka? Nagkakasakit ka. Gusto mong makapasa? Bumagsak ka. Gusto mong magkaisa at maging mapayapa? Nagkakawatak-watak at nagkakagulo-gulo. Gusto mong umangat ang buhay mo? Lalong bumabagsak. Gusto mong maging masaya? Makarao sa buhay? Lalo ka naghihirap. Yung hinihingi mo, hindi binibigay. Yung ayaw mo, yun ang binibigay sa iyo. Dito sa Manawag, maraming mga estudyante na bago kumuha ng exams, pupunta rito. Nagsisimba, nagdadasal at pagkatapos ng misa, nagpapabendisyon ng kanilang mga lapis, mga ballpen, mga libro, mga paraphernalia sa exams. At binibendisyonan namin yon. At sinasabihan namin lagi,
Yan, blessed na yan ha. Pero hindi na nangahulugan na dahil nabasa ka ng holy water, papasa ka na ha. Mag-aral ka ng mabuti ha, mag-review ka. Ang Diyos, ginagawa niyang dapat niyang gawin. Gawin mo rin dapat mong gawin. Mag-aral ka ng mabuti. Tandaan mo, tinutulungan ng Diyos sa mga taong tumutulong sa kanilang sarili. Sagot sila, yes, Father, yes, Father. At nakakatuwa naman dahil pagkaraan ng ilang buwan, pagkatapos ng exam, marami sa kanila bumabalik dito upang magpasalamat. Father, nakapasa po kami. Salamat po sa bendisyon niyo. Salamat po sa mahal na ina. Meron akong kakilala rito. Bago yung kanyang board exams, lumapit din sa akin, Father, bendisyonan niyo po ako dahil mag-board exams ako. Binigay pa yung pangalan sa akin. At bago sumapit yung exam, halos araw-araw nagsisimba siya. At dumating yung exam. Tapos wala na akong alam kung ano nangyari sa kanya. Hindi nagpakita. 4 o 5 taon yata yun. Wala na akong alam. Hindi ko siya nakita. Kumakailan lang, bumalik siya. At malayo pa nakita ko. Nakangiti siya. Maliwalas yung mukha. Masayang masaya. Sabi ko, ay, congratulations. Saan ka na nagtatrabaho ngayon? Sabi niya, Father, hindi po ako nakapasa. 2 beses pa akong kumuha ng exams, bagsak po ako. Pagkatapos po noon, sa mga loob ko, parang nagbukmuk ako, nagtago ako sa bahay, umuwi ako sa amin sa probinsya. Doon ako parang nagtago. Kasi hiyang-hiya ako. So, Father, sa probinsya, may lupa kami na dahil wala naman kapatid ko, nasa abroad na lahat at matanda na yung nanay at tatay, napabayaan lang ng katiwangwang. Para malibang ako, nag-garden ako. Hindi magtanim-tanim. No? Maliit lang. Kamati, sibuyas, talong, pechay. Siguro maliit, pero siguro may green thumb ako, Father, kasi dumami, naging malusog at maganda yung ani. Kaya nilakyan ko yung garden at kumuha ako ng mga tao. Nagpatanim ako ng palay, ng mais. At ngayon yung lupa na yun, Father, pinagawan ko na ng manukan, may poultry na. Father, alam mo, tuwang-tuwa ako dahil nakikita ako yung bunga, yung ani. Nabibigyan ko ng trabaho yung makapitbahay at makababayan ko. At yung pari sa amin, laging may sariwang gulay at prutas yan at bigas yan. At Father, alam mo, parang nakita ko kung saan ako dinadala ng Diyos. Kasi sa pag-alaga ko ng bukid, ako'y umaapak sa lupa, nahawakan ko yung lupa at nakikita ko yung bunga ng aking pinagpagura na tulo ng pawis ko. Parang nakita ko na baka dito ako dinadala ng Diyos. May plano ako, pero ang plano ng Diyos ang natupad. May gusto ako, pero ang gusto ng Diyos ang siyang nangyari. At alam niyo, Father, dahil masaya ako, dito ko na natagpuan yung pangasawa ko. Father, magpapakasal na po kami. Doon po, sa bayan namin. Kasi dito na po ako masaya. Dito ako dinala ng Diyos. Kuminsan, ganun yung nangyayari sa atin. Sa simula, hindi natin naintindihan at hindi natin nagustuhan nangyayari sa ating buhay. Pero kapag tayo ay maging bukas sa Diyos, magpakumbaba at magdasal, unti-unting nagkakaroon ng linaw kung ano talaga ang gusto ng Diyos sa atin. Kahit sa simula, hindi natin nagustuhan, hindi natin naintindihan. Katulad din ni Maria, sa pagbabalita ng anghel, simula'y nagduda siya parang ayaw niya Nagulumihanan nga siya. She was deeply troubled. Anong mangyayari ito? Wala akong asawa. Pero dahil sinabi ng anghel sa kanya, magaganap ng lahat yan sa magitan ng Espiritu Santo. Si Maria, nagdasal at nagpakababa. Yung kanyang nagtatanong na mga kamay, tiniklop niya. Yung kanyang mga nagtatanong na mga bibig, sinara niya. At yumuko siya at binigay niya ang kanyang fiat, yung pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Mangyari nawa sa akin
ayon sa kalooban mo, Panginoon. I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to your word. At ganun din sa ating buhay. Siguro, sa simula, may mga pangyayari hindi natin naintindihan, hindi natin nagustuhan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nagpakababa tayo, nagdasal tayo, at pinahintulutan natin na unti-unti magganap sa atin ng kagustuhan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Tandaan natin may Diyos sa mundo at alam niya ang kanyang ginagawa. Sana matularan natin si Maria, yung kanyang buong kababaang loob na pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Alam niyang may Diyos. There is God, let God be God. Kaya kahit anong sorpresa ng Diyos, kahit anong i-anunsyo ng Diyos, kahit anong ibabalita ng Diyos, kahit anong bibigay ng Diyos sa atin, ating matatanggap sapagkat alam natin na yan ay para sa atin. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos.